99.9 Batangas, GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. At kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At kasama rin natin sa kabilang linya, si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. 6 na minutos makalipas ang alas 7 ng umaga, October 22, 2025. At punta na tayo sa ulo ng balita. President Marcos naniniwalang may tiwala pa rin ang publiko sa gobyerno. DOJ hihilingin ang kustodiya ng mga saksi sa flood control scam. Mula kay Ejercito, posibleng bumalik si Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Kampanya laban sa trangkaso inilunsad ng DOH. Barangay Chairman kinasuhan sa pagpatay ng obrero dahil sa video na alitan. Lalaki na madalas uminom umano ng energy drinks natagpo ang patay sa San Jose, Batangas. Fetus na sinilid sa supot natagpuan sa Santo Tomas City, Batangas. 1 RFID system sa buong Luzon inilunsad para sa mas maginhawang pagbiyahe. At Pilipinas nakakuha ng ginto na medalya sa Asian Youth Game. Para sa detalye ng balita, President Marcos naniniwalang may tiwala pa rin ang publiko sa gobyerno. Para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinagkakatiwalaan pa rin ng publiko ang gobyerno. Ito ay dahil sa tinatama ng kanyang administrasyon ang mga maling gawain noong nakaraan kahit na masakit at mahirap ang proseso. Tuloy-tuloy din aniya ang ginagawang paglilinis nito sa hanay ng pamahalaan para matiyak na lahat ng opisyal, lingkod bayan ay karapat-dapat sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Aminado ito na hindi madali ang paglaban dahil sa maraming hamon ang kakaharapin at pagdadaanan. Magugunitang iniimbestigahan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga maanumalyang proyekto ng gobyerno kung saan may ilang mga opisyal ng gobyerno ang sangkot. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. DOJ hihilingin ang kustodiya ng mga saksi sa flood control scam. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na magsusumite ito ng formal na kahilingan upang makakuha ang kustodiya ng mga saksi sa flood control scam na kasalukuyang nasa proteksyon ng Senado upang mailipat sila sa mga ligtas na bahay ng DOJ. Ayon kay DOJ Undersecretary Jessie Andres, limitado lamang ang galaw ng mga saksi na sa pagpunta sa NBI o DOJ para sa fact-finding. Ngunit kailangan umano nilang makagalaw ng mas malaya upang makakuha ng dokumento at mapalakas ang kanilang testimonya. Idinagdag niya na tinapos na ng DOJ ang proseso ng pagtanggap sa kanila bilang mga protektadong saksi. Bagaman hindi pa bilang state witnesses, ilan sa mga whistleblower ay nagsuko na ng kanilang mga cellphone para sa forensic examination. Suportado naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang hakbang na ito at sinabi na handang makipagtulungan ng Senado kung mapapatunayan ng mga saksi ang kanilang mga pahayag. Binanggit din niya na ang pagkadismaya ng publiko sa mabagal na takbo ng investigasyon at kawalan ng freeze order laban sa mga politiko.
Tiniyak ni Andres na patuloy na sinusundan ng DOJ ang mga lead mula sa mga whistleblower at nakakakuha ng 6 na freeze order laban sa ilang opisyal ng DPWH, mga kontratista at iba pang sangkot umano sa anomalya. Humiling din ng Witness Protection Program ng 434 million pesos na pondo para sa taong 2026. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ayon kay Senador JV Ejercito, posibleng bumalik si Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, inamin nga ni Senador JV Ejercito na posible ang pagbabalik ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee matapos walang senador na magpahayag ng interes sa posisyon. Ayon kay Ejercito, nagkaroon sila ng pag-uusap ni Lacson noon hinggil sa direksyon ng investigasyon sa flood control projects at nagmungkahi pa siya na ipatawag din ang ilang regional director at district engineer sa mga lugar na may umano'y kahina-hinalang proyekto gaya ng sa Oriental Mindoro. Sinabi ni Ejercito na maayos ang kanilang samahan at wala silang personal na alitan. Idinagdag niya na nalutas na ng majority block ang mga isyong lumitaw kaugnay ng investigasyon. Pinawi rin niya ang pangamba na maaaring magdulot ng pagbabago sa liderato ng Senado ang posibleng pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Samantala, umaasa si Ejercito na mapupunta sa iba pang proyektong pang-infrastruktura ang mga pondong inalis mula sa flood control, ngunit nagpahayag siya ng pangamba sa paggamit nito bilang ayuda dahil sa ulat na hindi umano ito na ipapamahagi ng buo sa mga benepisyaryo. Ayon sa senador, nangangalap siya ng mga affidavit tungkol sa umano'y hindi kumpletong pamamahagi ng mga tulong pinansyal tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at ayuda para sa Kapos sa Angkita Program o AKAP. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Kampanya laban sa trangkaso inilunsad ng DOH. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. inilunsad ng Department of Health ang kampanyang Trangkaso Baybay upang magbigay ng tamang impormasyon at makaiwas sa trangkaso ngayong panahon ng flu. Ang mensahe ng DOH na maghugas ng kamay, trangkaso baybay, magpahinga sa bahay, trangkaso baybay, kumain ng prutas at gulay, trangkaso baybay, ay nagpapaalala sa publiko na may mga simpleng paraan para manatiling malusog. Base sa huling ulat ng DOH, mahigit 6,400 na kaso ng sakit na parang trangkaso ang naitala mula Setyembre 28 hanggang Oktubre 10 at ito ay nasa 25% na may mas mababang kumpara noong nakaraang taon. Kahit walang outbreak, panahon pa rin ng flu sa bansa dahil sa tag-ulan at nalalapit na amihan. Kaya paalala ng DOH, iwasan ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng pagiging malinis, sapat na pahinga at pagkain ng masusustansyang pagkain. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Isang barangay chairman kinasuhan sa pagpatay ng obrero dahil sa videoking alitan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Kinasuhan ng homicide ang isang barangay chairman sa Dasmariñas City, Cavite matapos barilin at mapatay ang isang construction worker na nanita sa kanilang maingay na inuman at videoke lampas curfew sa barangay Sampaloc 1. Sa investigasyon ng pulisya, nagtalo ang grupo ng biktima at ng chairman matapos sitahin ang malakas na tugtog. Nagalit umano ang sospek ng sabihan ng biktima na last nyo na yan bago ito binaril bandang alas 10:20 ng gabi noong Oktubre 17. Tumakas ang sospek ngunit sumuko makalipas ang 2 araw nang malamang sinampahan siya ng kaso. Hindi ito agad inaresto dahil lagpas na sa 24 oras mula na mangyari ang krimen habang hinihintay pa ang warrant of arrest. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Lalaki na madalas uminom umano ng energy drinks natagpo ang patay sa San Jose, Batangas. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. natagpo ang walang buhay sa loob ng kanyang tinutuluyang barracks ang isang lalaki sa Barangay Kalansayan, San Jose, Batangas nitong Lunes noong October 20.
Ayon sa mga report ng San Jose Municipal Police Station, pasado alas 5:30 ng umaga nang madiskubre si Virgilio, 51 years old, ang bangkay ng lalaki na kinikinalang si Edward na nakahandusay sa kanyang kama sa loob ng barracks ng poultry farm. Base sa pahayag ni Virgilio, napansin niyang hindi na lumalabas si Edward kaya pinuntuhan niya ito at doon niya natagpuang wala ng buhay. Ayon sa pulisya, kilala umano ang biktima sa pagiging mahilig uminom ng energy drink at pinaniniwala ang posibleng nagdulot ito ng Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome o SUNDS, isang bihirang kondisyon na nagdudulot ng biglaang pagkamatay habang natutulog. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng San Jose MPS. Nakikipag-ugnayan na rin sa pamilya ng biktima na residente ng Kasiguran, Sorsogon. Sa bantala, humihingi din ang pulisya ng tulong mula sa Batangas Provincial Forensic Unit upang magsagawa ng technical examination sa insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Fetus na sinilid sa supot na tagpuan sa Santo Tomas City, Batangas. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Natagpuan ang isang fetus sa isang open canal sa Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas, pasado alas 11:30 ng umaga nitong Oktubre 20. Ayon sa Santo Tomas City Police Station, isang tawag ang natanggap nila mula kay Barangay Captain Ulysses Reliama na nagsabing may natagpo ang tila fetus sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga polis at nang makarating sa pinangyarihan, nakumpirma nilang mayroong fetus na nakalagay sa loob ng isang plastic bag. Agad itong itinurn over sa funeral homes sa Barangay 4, Santo Tomas City para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa ngayon, patuloy ang pag-iimbestigasyon ng mga otoridad at inaasahang titingnan din nila ang mga CCTV footage sa paligid upang malaman kung sino ang nag-iwan ng naturang fetus. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. One RFID system sa buong Luzon inilunsad na para sa mas maginhawang pagbiyahe. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. mas pinadali na ang pagbiyahe sa mga expressway sa Luzon matapos ilunsad ng pamahalaan ang One RFID system, isang makabagong solusyon para tugunan ang matagal ng reklamo ng mga motorista na sa pagkakahiwalay ng RFID systems sa bansa. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iisa na lamang ang RFID sticker at account na magagamit sa lahat ng toll roads sa Luzon gaya ng NLEX, SLEX, TPLEX, SCTEX, Skyway at iba pa. Layunin nitong pabilisin ang daloy ng trapiko sa mga toll gate at bawasan ang abala sa mga motorista. Sa kasalukuyang sistema, kailangan pa ng dalawang RFID cards, AutoSweep at EasyTrip na magkahiwalay na account at load. Madalas itong nagdudulot ng kalituhan at pagkakaantala, lalo na kapag kulang ang load sa isa sa mga account. Ayon kay Pangulong Marcos, pwede nang magparehistro, online o walk-in at inaasahang ilulunsad din ang fleet accounts sa susunod na taon. Binigyang diin ng Pangulo ang reformang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin na gawaing moderno, konektado at episyente ang transport system ng bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At balitang sports, Pilipinas nakakuha ng gintong medalya sa Asian Youth Game. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Nagtala na ng gintong medalya ang Pilipinas sa 3rd ASEAN Youth Games na ginaganap sa Manama, Bahrain. Nakuha ni Kram Airam Carpio ang unang gintong medalya sa girls 51 to 55 kg division sa sport na pencak silat. Tinalo nito si Kiken Dwi Olivia ng Indonesia sa score na 33-19. Nagpasalamat si Carpio sa mga Pinoy dahil sa pagsuporta sa nasabing delegasyon. Sasabak ang mga atleta ng bansa sa mga sports na volleyball, techball, golf, triathlon, mixed martial arts, taekwondo, muay, athletics, boxing, cycling, weightlifting, kasama na ang table tennis, badminton, wrestling, swimming, jiu-jitsu at kurash.
mayroong mahigit 4,300 atleta ang kalahok mula sa 253 events ng 24 na sports. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita ngayong umaga, October 22, 2025, 7:20 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. 64 days to go bago magpasko. At ito ay hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and visit their website, lipamedics.com. At yan ang ating balita this morning. Ako po si DJ Frankie, kasama sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning dito lamang sa GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.